Sana naman po ay bilang tayo'y nakatatanda, ay makuha na rin po nating magpatawad at makuha na rin na po nating unawain ang naging pagkukulang nitong si Nilda upang sa gayon ay ito na ang maging susi at daan upang maging maayos na po ang inyong pamilya. Maraming salamat po, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Alam niyo, Aling Nilda, napakahaba po yata na magiging proseso para talagang sabihin natin maghilom ang mga sugat na nailatay niyo sa inyong mga anak. Maaring kailangan din po ng mga bata ng talagang unang-una ay counseling para maintindihan nila kung ano po yung talagang problema niyo. At the same time, kayo rin po ay kailangan din nating iproseso kung kayo po ay nararapat ng maging ina muli sa inyong mga anak. Although nandun ho yung preparedness, pero wala pa ho yung talagang go signal. At yung pong go signal na yon para maiayos po ang inyong mga anak ay manggagaling po sa inyo. Sa tulong po ng Diyos, manalangin po kayo. Kailangan po talaga ng matinding panalangin na matuto kayong mag-control. Kung hindi kayo matututo, wala pong mangyayari sa inyo. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny? Aling Nilda, kakaiba po ang pinakita mo sa amin ngayon. Ikaw lang yata ang aming panauhin na papasok pa lang ay umiiyak na. Pero napansin po namin ni Dr. Camille na umiiyak ka nga pero walang luhang lumalabas. Ang tawag po nun ay crocodile tears. Ang iyak po ng buhaya ay parang kung ikaw ay nagsisisi, ay hindi sincero ang pagsisising yon. Kaya ang gusto magbago ay parang walang laman o walang pwersa ang iyong pagsisisi. Ano ang hiling lamang ng iyong biyenan ay humingi ka ng tawad at magbago. Sana naman nakita ko na ang tunay na luha nang kita'y lapitan. Sana yung luhang iyon na tumutulo sa iyong mga mata ay totoo na nga at may kahalo at kasamang pangako na ikaw ay magbabago. Nandiyan ang Diyos. Ang Diyos ay may habag sa atin, ngunit ikaw ay parang mailap sa iyo ang habag. Nais mong mahalin ka, dapat umpisa na ngayon. Mahalin mo ang iyong mga anak at ang iyong biyenan. Humingi ka ng tawad at magbago ka upang may pagmalaki ka ng iyong mga anak at tanggapin ka muli. Marami pong salamat, Reverend Sunny Merida. Swerte ka pa rin, Ate Hilda, dahil nandyan ang kaibigan mo. At tsatsaga, ginagabayan ka, binibigyan ka ng payo. Kailan ka pa magbabago kung pagod na ang lahat ng taong nasa paligid mo at sumuko na sila at ayaw ka ng tulungan, wala nang makikinig sa'yo, wala nang tutulong sa'yo, at wala na ring maniniwala. Patawarin niyo na po ako sa mga nagawa ko. Lahat-lahat po ng kasalanan ko, Diyos ko. Salita nga lang yun eh. Patawad po. Siya tama na. Anak mo. Mga anak mo, askasuhin mo, tapos. Sorry na, tunay, sorry. Nakaswerte ninyo, Ate Hilda. Kaya ikaw, baguhin mo ng sarili mo, ha? Ayaw mo ng ano, ha? Tawag na lang. Mag-isip-isip ka rin tanim mo sa utak mo yung mga sinasabi nila. Ang mga anak po ninyo, Aling Nilda, maliliit pa. Ikaw ang dapat kumakalinga sa kanila, nagmamahal. Dapat lang. At ikaw ang dapat nagbibigay ng gabay. Opo, magbabago na po talaga. Sana nga, wag puro salita. Opo, ma'am. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Ang iyong anak na 5 ay narito ngayon. Pwede mo silang makita. Dahil 2 taon mo na silang hindi nakikita.
anak ko, mahal ko kayo. Hindi na. Miss ko na nga rin kayo eh. Lahat kayo miss ko na rin eh. Bago lamang po tayo magtapos, Nanay Rosario, nais po ba ninyong bigyan pa ng isa pang pagkakataon si Ate Nilda? Talaga. Tawarin ko siya. Basta ilagay niya sa mabuti. Alang-alang doon sa mga anak niya. Opo. Maraming salamat po, Nay, sa binigay po ninyong isa pang pagkakataon kay Ate Nilda. Ganon din po kayo, Mang Rodolfo at Ate Leonora. Sana talaga, Ate Nilda, huwag mo nang sirain ang pagkakataon na ito. Baka ito na ang huling pagkakataon din na ayusin mo ang iyong buhay. Maraming salamat po. Aminan na po tayo mga kapatid. Ano nga ba ang ating pong natutunan sa ating pong issue ngayon? Ang ina po ang siyang ilaw ng tahanan. Ilaw na dapat ay nabibigay o nagbibigay ng liwanag hindi lang po sa bahay, kundi sa buhay po ng kanyang mga anak. Sabi nga nila, ang lahat ay maaring palitan, pero hindi ang isang magulang. Pero sa isyung ating tinalakay, may isang inang naligaw ng landas. At ngayon po ay nagnanais na maibalik ang loob ng kanyang mga anak sa kanya. Isang ina po na nangangailangan ng ilaw upang muling makita ang liwanag patungo sa puso ng kanya pong mga anak. Maraming salamat po at sinamahan ninyo kami sa isang oras, mga kapatid. Alam ko pong naging mabigat ang ating issue ngayong umaga, pero marami po tayong natutunan. Salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Agapayo. Sa ating pong mga sausawero at sausawera. Maraming salamat din po sa mga nakatutok sa atin sa internet, mga kapatid. Higit sa lahat po, salamat sa ating mga bisita dahil po nagtiwala silang ibahagi ang kanilang totoong kwento sa atin. Kung meron po kayong gustong isumbong, ireklamo o ilapit na problema, sumulat lamang po kayo sa amin o mag-email lang kayo. Diyan po sa nakikita nyo sa inyong TV screens at gagawin po namin ang lahat para maayos ang anumang gusot po na bumabagabag sa inyo. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang Ami, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Alok sa kasal na purnada. Pinag-uusapan nga namin hiwalay ang kanan niya eh. Totoo ba na inalok ka ni Jerome ng kasal? Oo. Bakit hindi? Mas pipiliin niya ako. Tinuring kitang kapatid! Ano ginawa niyo sa akin dalawa? Nang dahil sa best friend na umiksena. O paano relasyon na eh? Kakakilala mo pa lang sa kanya, no? So, Apat na beses na po may nangyari sa amin. Ay! Ka lang Makate, denial queen ka pa, superstar. Benny Castro! Tumigil ka ha? Gano'n na nga ba ngayon? Pag na-in-love ka kay si Hoda, si Ber, kanino man yan? Siyempre pag gusto ko, alam ang hindi ko kunin. May karelasyon ng kaibigan mo ah. Nagkakaubusan na ba ng lalaki? Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Biyernes, bago ang balita ang tapat sa tanghaling wagi-wagi ng TV5. Face to Face was